Magandang araw muli mga tol. Ngayon naman, samahan niyo ako na baybayin o tahakin ang kahabaan ng kalsada ng Marilake. Na kilalang kilala dahil sa mga komplikado at mapanganib nitong daanan. Ngunit may nakamamanghang mga tanawin na makikita habang binabaybay ang kalsadang ito. Magandang araw mga tol. Ngayon, samahan niyo ako, baybayin natin ang kilalang kilala na kalsada ng Marilake. Since madilim pa, dito muna tayo sa gasoline station, sa Shell, sa Boso Boso. Tama live, no? So yun, kape muna tayo rito. Yan. Actually, sakop na rin to ng Marilake. Pero mamaya, mas magandang footage pa yung may kita natin pag lumiwanag na. Eh mga tol, yung kasama ko ngayon. Si Lydia, saka yung kanyang misis. Yan, sila yung mga kasama natin. Pero ngayon, kape muna tayo mga tol. So yun mga tol, habang naghihintay tayo na lumiwanag, bago tayo dumiretso ng biyahe, merong tambayan dito sa gasoline station sa Boso Boso. So habang nagkakape, ito yung makikita niyong tanawin. Kung makikita nyo mga tol, kita natin yung mga bundok. Medyo pagi pa siya, pero ang ganda pa rin pagmasdan. So ayun mga tol, lumiliwanag na. So pwede na tayong tumuloy sa pupunta natin. Kung mapapansin nyo mga tol, yung mga nandito is isa-isa na rin naghahanda para umalis. Naghintay lang din silang lumiwanag para katulad natin, makita rin nila yung dadaanan nila. Let's go! Maliwanag na. So, biyahe na tayo. Ang Marilake Road o kilala din sa tawag na Marcos Highway ay isang mahabang kalsada mula sa Marikina hanggang Infanta, Quezon. At dinadaanan nito ang mga lalawigan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. At ito nga ang Marilake. Mula sa Shell Boso Boso ay may mahigit 17 kilometro hanggang sa kilalang stopover ng mga motorista at ito ay ang lugar na tinatawag na Manukan. Nasakop na rin ng Tanay Rizal. At habang bumabiyahe, naramdaman ko na parang lumuwag yung front cam na ginagamit ko. Kaya tumabi muna kami saglit para higpitan. Sige, Lyd. Okay. So yun mga tol, inaayos natin yung camera natin kasi yung front cam natin lumuluwag, so umiikot siya. So delikado, baka mahulog. Ito mga tol, kung mapapansin nyo, nakasolid na double yellow lane yung kalsada rito. Ayun o, isang diretso yan mga tol. So ibig sabihin, bawal ka talagang basta-basta umovertake dito kasi delikado. Ayan mga tol, kung mapapansin nyo, talagang ang kalsada rito is pambangkingan eh. May nadaanan din kaming mga pumipitik ng camera o yung mga professional photographer na nag-aabang ng mga motor para makuhaan ng picture. Kung mapapansin nyo mga tol, is halos lahat ng dumadaan ng mga motor, pinipitikan talaga nila. Kaya kung mapapadaan kayo dito mga tol, ibigay nyo lang yung pinakamatinding banking nyo para syempre kapag napitikan kayo, maganda yung kuha nyo. Mga sir, thank you po. Thank you. Sir, thank you. At ito yung mga sample ng mga kuha nila mga tol. So yan mga tol, ngayon naman tatry natin yung NMAX
Ayan, nagpalit kami ng motor. So para matry natin tong NMAX. At the same time, masubukan niya rin yung ADB natin. Ito na yung tinatawag nilang manukan. Ang daming manok. Ayan. So, manukan nga. So, yun mga tol, sinubukan natin magpalipad ng drone. Pero sa kasamaang palad, masyado pang mahamog. Actually, kanina wala na yan mga tol eh. Ngayon bumalik na naman yung hamog. So, nung nagpalipad tayo, wala tayong nakita kundi hamog. So, mamaya, hopefully, medyo mawala para pag nakapagpalipad tayo ng drone is may makita naman tayo kahit paano. At nang mawala na ang hamog, ay eto na ang nakita sa drone shot sa manukan. At makikita natin na literal na maraming manok ang inaalagaan dito. Pagtapos naming magpahinga sa manukan, napagdesisyonan namin na maganap na makakainan para makapag-almusal. At isa ang Cafe Caterina na pwede naming puntahan na may layong 7 kilometers mula sa manukan. Kita nyo ba yung mga tol? May mga ganong klaseng mga motor na dumadaan dito mga tol. Dahil sa sobrang challenging kasi talaga ng kalsada rito, kaya talagang mapapaganon ka. So yun nga mga tol, hinto muna tayo dito sa Cafe Caterina. Dito muna tayo kakain mga tol. Yan mga tol, meron tayong nakita rito sa Cafe Caterina na mga stickers. So, pwede tayong magdikit dito. Ganyan na sila karami mga tol. Ano kaya kung doon natin lagyan sa CCTV? De, joke lang. Dito lang mga tol. Hanap lang tayo ng slot. Dikit na natin mga tol. Yung iba kupas na mga tol eh. Ito. Fresh na fresh. Natsumoto. Cafe Caterina mga tol. Maraming pwedeng pagpilian sa mga menu nila dito. Merong pang solo at pang grupo. At hindi lang pagkain ang may enjoy nyo dito mga tol. Pati na rin ang tanawin. Dito mismo sa Cafe Caterina. Kaya habang hinihintay ang pagkain na dumating, sinulit ko muna mga tol yung tanawin. Ayan siya mga tol. Halagang 180 pesos. Tara mga tol, let's eat. Nice. Sarap. Sarap siya mga tol. Legit. Hindi lang dahil naka-vlog ako mga tol. Honest review and honest opinion. Sarap talaga siya mga tol. Promise. Tingnan nyo mga tol. Napakalambot. Malapit na maging corn beef to eh. Sa totoo lang. Sobrang lambot. Okay mga tol, tuloy na natin yung ating rides. Sibat na tayo rito sa Cafe Caterina. So let's go! Matapos mag-almusal, ay sunod naman naming pupuntahan
ang Kilometers 90 o Little Baguio Botanical Garden. At ito ay may 32 kilometers mula sa Cafe Caterina. So yan mga tol, umistop muna tayo dito kasi meron tayong nakitang magandang tanawin. So tingnan nyo mga tol, sobrang solid niya. Although meron siyang pub, pero napakaganda pa rin ng tanawin niya. So perfect na perfect siya na magpa-picture at kumuha ng footage. Ayan mga tol, check nyo. Hinintuan din namin mga tol ang barangay ng Madilay-Dilay. Isa rin ito sa may malawak na manukan dito sa Tanay Rizal. At bawat magagandang tanawin na madadaanan ay hindi namin pinalampas. Sarap kasi pagmasdan at ang gaan sa pakiramdam. Nakakawala ng pagod mga tol. Yun mga tol, stop muna tayo dito sa Kilometers 90. Kilala din sa tawag na Little Baguio Botanical Garden. So ayan mga tol. Noon ay dito mismo nakatayo sa Kilometers 90 ang lumang arko ng Infanta. Ngunit ito ay inalis para magbigay daan sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng kalsada. So yun mga tol, recently meron tayong mga na-meet na taga Pampanga. So ang layo pa nila mga tol. Dumayo pa sila rito para lang makita itong kalsada ng Marilac, specifically itong Little Baguio Botanical Garden. Ayan mga tol, solid oh. So sulit na sulit yung punta nyo rito. Yung pagod, effort, sulit na sulit mga tol. Dayuhin nyo. And shoutout nga pala kay Sir JR or RJ na grupo doon, isa sa mga nandun sa grupo ng mga Pampanga. Nakita niya yung susi na naiwan doon sa isang motor na Mio. So, may tuturing natin siyang Good Samaritan kasi talagang hinanap niya mga tol, yung may-ari ng yung may-ari ng Mio. So, saludo sa iyo, Sir JR. Pagpatuloy mo lang yung mga ganyang diskarte. At syempre mga tol, hindi mawawala ang dikita ng stickers. Tama mga tol. Dikit natin. Hanapan natin ng pwesto. Ito. Ayan mga tol. Touchdown, Natsumoto. Ayan mga tol dito sa Little Baguio Botanical Garden. Meron na ring bilihan ng mga pasalubong dito. Ayan mga tol. So syempre kung minsan ka lang pupunta rito, samantalayin mo na. Bumili ka na ng pasalubong. Ngayon naman ay dadaanan natin ang kilalang tulay sa Infanta, Quezon, ang Querosep Bridge. Ito ay tinatayang may layo na mahigit 15 kilometers mula dito sa Little Baguio Botanical Garden o Kilometers 90. At sa pagkakaalam ko mga tol, may renovation na naman na ginawa sa nasabing tulay. Parang naging bakal na ang tulay na dati ay simento. Tara, tignan natin. Okay mga tol, nandito tayo sa Querosep Bridge sa Infanta, Quezon. Ayun siya mga tol. Kung mapapansin nyo mga tol, yung sementong tulay is pinatungan na ng bakal na tulay. Gaya nga ng sinabi ko kanina.
mula sa Kerosep Bridge ay babiyahe tayo sa layo ng halos 16 kilometers patungong Agus River. Isa itong kilalang ilog sa Infanta Quezon na ang tubig ay nagmumula mismo sa bundok ng Sierra Madre. So yon mga tol, nandito tayo ngayon sa highest point ng Infanta. Ngayon mga tol ay papasok na tayo sa Agus River. Walang entrance dito mga tol, pero merong parking fee na 30 pesos para sa motor at 50 pesos para naman sa mga 4-wheel. Ang renta naman ng cottage dito ay depende sa location ng cottage. Mas mahal yata yung nasa mismong ibabaw ng tubig sa ilog. Mga tol, sa ganda. So, yung iba rito is may balsa. So yun mga tol, ito yung Agus River. Napakaganda ng tubig dito mga tol. Sobrang linaw, tapos may part na blue-green yung tubig. Indikasyon na talagang malinis yung tubig. So sana makapasyal kayo dito mga tol. Perfecto ngayong magsa-summer, sigurado dadagsayin to mga tol. Kaya habang wala pang mga tao, unahan nyo na. Yun. Mula naman dito sa Agus River ay mayroong mahigit 8 kilometers ang layo papuntang Tonggohin, Infanta, Quezon. At ito ang tinatayang hangganan ng Marilaki Road. Okay mga tol, at nandito na tayo sa dulo ng Marilaki Road. So ito mga tol, I love Tonggohin. So ang alam ko mga tol, ito na yung pinakadulo ng Marilaki Road. So yon. Sa ngayon ay hanggang dito na lang natin tatapusin itong ride natin. Next time, mag-aalat tayo ng oras para makumpleto natin ang Batman Loop Adventure. So yun lang, sana nag-enjoy kayo sa mga nakita natin at huwag nyo na rin kalimutang mag-like and subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na katulad nito. At salamat nga pala sa kasama natin ngayong araw. Like and share. Salamat sa inyo. At yun lang mga tol, ingat palagi, more power sa ating lahat, and God bless.